أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay nauukol lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Mga kapatid, mga kababayan, alam natin sa panahon natin ngayon ay nasa pagsubok tayo ng ating nag-iisang Diyos. Siya ay nagpadala ng isa sa kanyang mga sundalo, isa sa kanyang mga nilikha. Ito po ang sakit. Ito po ang virus na hindi po nakikita ng ordinaryong mata natin. At hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa po nadidiskubre ang gamot at lunas nito. At alam natin sa buong mundo, hindi kagaya ng mga nakaraan na mga sakit, kagaya ng MERS, Ebola, SARS, na iilang bansa lamang ang nag-iingat at nag-lockdown. Pero ngayon, halos buong mundo, mga kapatid, mga kababayan, ay nag-lockdown na po. Kaya ang pamagat ng ating tatalakayin ngayon, dapat bang katakutan ang coronavirus? Ito bang coronavirus na ito, kung saan marami sa atin ang nanatili sa loob ng kanyang bahay, marami ang nagsitigil sa kanilang trabaho, nagsarado ng kanilang mga tindahan, umiwas sa pagtitipon. Ito ba ay nangangahulugan na mas takot tayo sa coronavirus kaysa sa lumikha nito? Unang-una, dapat tayo matakot sa ating nag-iisang Diyos. Matakot tayo sa lumikha sa atin, lumikha sa kalawakan, ang lumikha sa coronavirus. Diyan muna tayo matakot sa Kanya. Pangalawa, kapag dumating at nagpadala ang Panginoong Allah, ang tagapaglikha, ang nagmamay-ari sa coronavirus na yan, kapag siya ay nagpadala ng ganyang uri ng sakit, kung saan hindi alam ang lunas, ibig sabihin, matakot tayo. Matakot na tayo, mga kapatid, mga kababayan. Kasi dalawa lang ang ibig sabihin yan. Kung hindi parusa, ay habag. Pero ang kadalasan, kapag ganito ang ipinapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibig sabihin parusa yan. Parusa po yan. Kaya dapat lang tayong matakot. Ibig sabihin, may mga kasalanan na tuloy-tuloy natin na ginagawa. Hindi naman magpaparusa ang Allah subhanahu wa ta'ala na madadamay lahat, pati mananampalataya, kung hindi mas mabigat at mas laganap at mas marami na ang gumagawa ng kasalanan, at ito ay lantaran na. Lantaran na itong ginagawa ng marami. Ang pagtatambal, ang kasalanan na hindi niya kayang patawarin, ang pagtatambal sa Kanya, ang pagsamba maliban sa Allah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pandemic, tungkol sa nakakahawang sakit na ito, sabi niya, azabun yab'athuhu Allahu may yasha. Ito ay parusa na ipinapadala ng Allah sa sino mang naisin niya. Minsan yung isang mananampalataya, isang Muslim, isang mananampalataya, matatanong niya ang sarili niya, bakit pati kami damay? Bakit pati pamilya ko, pati trabaho ko nadamay? Alam niyo, mga kapatid, mga kababayan, kapag mas marami na at mas laganap na ang kasalanan, talagang damay tayo. Hindi lang silang mga hindi mananampalataya ang tatamaan ng sakit at tatamaan ng nakakahawang sakit. Kahit na hindi ka man mahawaan, kahit hindi ka mahawaan, pero apektado ang kabuhayan mo. Apektado ang kalusugan mo. Apektado ang pagkain mo. Apektado lahat sa iyo. Kasi pagsubok sa'yo ng Allah, doon itataas ng Allah ang antas mo. Maaari sa kanila tatama yung sakit, at ikaw naman ay natatakot na mahawaan, pero maaapektuhan ang kabuhayan mo. Kasi maaari na ikaw ay nagtatrabaho sa ilalim ng amo mo na hindi Muslim. Sa ilalim ng amo mo na tinamaan ng nakakahawang sakit, kaya damay ka talaga. Pero gagantimpalaan ka ng Allah kapag ikaw ay nagtiis. Kaya dapat lang tayong matakot.
kapag may ganitong uri ng sakit na tumama sa isang lugar at nandoon ka, matakot tayo bakit maaaring pati ikaw ay damay sa parusa na ipapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang payo para sa atin ay ang pagtitiis. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, matakot kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa isang fitna, isang parusa. Matakot tayo sa isang parusa kagaya ng coronavirus, yung COVID-19, na hindi lang silang mga hindi mananampalataya ang tatamaan. Hindi lang silang mga nagtatambal sa Allah ang tatamaan, kundi pati kayong mga mananampalataya, madadamay kayo. Hindi ba't damay tayo? Hindi ba't nagsara lahat ng masjid? Halos buong mundo nagsara ang mga masjid. Apektado ang kabuhayan natin, ikaw na isang Muslim, nawalan ka ng trabaho, nagsara ang tindahan mo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsi min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirin. Susubukin tayo ng Allah. Walang pagkain, mamamatayan ka ng kamag-anak, masisirang kalusugan mo, mawawalan ka ng bahay, mawawalan ka ng trabaho, hindi na mababantayan ang pananim mo, sarado ang tindahan mo. Lahat ito ay pagsubok sa atin ng Allah. Dami tayo Kaya dapat lang tayo matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, kapag dumating ang sakit na ito, matakot tayo. Ibig sabihin, laganap yung sakit sa lugar. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كُنَّ مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Hindi naman kami, sabi ng Allah, magpaparusa sa isang lugar kung hindi yung mga tao dyan ay talagang lantaran na yung gawain masasama. Hindi kami magpaparusa, sabi ng Allah, kung ang mga tao sa lugar na yan ay hindi lantaran ng kanila mga kasalanan ginagawa. Kasi kung sikreto lang yung mga kasalanan at hindi naman lantaran, at wala naman tayong nakikita na pagbabawalan natin, hindi naman tayo papadalhan ng Allah ng parusa, kundi yun lang yung magkakasala yung taong yun na nagtatago. Pero kung lantaran na at pababayaan na natin, wala na tayong pakialam, dito damay tayo. Sabi ng Allah, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ma dhahara fi qawmi riba waz-zina illa ahallu bi anfusihim adhab Allah. Walang lugar, walang komunidad, walang bansa na lantaran na dito ang pagpapautang ng may interes, at lantaran na dito ang pangangalunya, at lantaran na dito ang paggawa ng kasalanan, maliban pinahintulutan nila sa kanilang sarili na ipadala sa kanila ng Allah ang parusa. Kaya damay tayo lahat. Hindi ba't damay tayo lahat? Anong bansa, anong country ngayon ng Muslim ang hindi damay? Yung iba nalulungkot kasi nagsara ang mga masjid, nawala ng trabaho. Dito sinusubok tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang yan, mga kapatid, sa pagsubok. Ang mundong ito ay punong-puno ng pagsubok. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung alam nyo lang yung hadith na ito na ipinayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi tayo susuko. Sa pamamagitan ng pagtitiis mo na yan, huwag mong katakutan na mapuputulan ka ng grocery, ng bigas, ng pagkain. Huwag kang matakot. Ang biyaya natin, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Sa langit, nandun sa taas yung ating biyaya. Huwag kang matakot. Panic buying, magsarado ang mga grocery, hindi ka mamamatay, kapatid, hanggat hindi mauubos ang biyaya mo. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lan yamuta banu Adam hatta yaktamila rizquha o rizquhu. Hindi kailanman mamamatay ang angkan ni Adam. Hindi ka mamamatay hanggat hindi mo maubos ang biyaya mo. At ayon sa ibang hadith, kahit takbuhan mo, law farra, fi ma'na al-hadith, law haraba al-insanu min rizqihi la adrakahu kama yudrikuhu al-maut. Kahit natakbuhan mo yung bigas mo, yung pagkain mo, yung ulam mo, kahit natakbuhan mo yan, mga kapatid, mga kababayan, hahabulin ka ng pagkain mo, para na kagaya ng paghabol sa iyo ng kamatayan. Huwag kang matakot. Lahat ito ay pagsubok sa atin, mga kapatid, mga kababayan. Kaya dito makikita at dito susubukin ng Allah ang pananampalataya ng isang Muslim. At dito mauunawaan ng mga hindi Muslim kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Gaano makapangyarihan ng Diyos, nagpadala siya ng sakit na hindi alam ang lunas.
Bakit hindi alam ng lunas? Sino kaya nagpadala niyan? Kawal, sundalo, nilikha na hindi nakikita. Tanungin mo ang mga doktor ngayon. Sabi nila first time namin na maka-encounter ng ganito. Kasi kanino ba galing ang sakit na yan? Kanino ba galing ang nilikha na yan? Hindi ba't sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang gusto ng Diyos sa atin? Magtago na lang sa bahay at hindi tayo magbalik loob sa Kanya? Hindi. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Lilitaw ang kapinsalaan, ang kalamidad, ang sakuna sa kalupaan. Lilitaw, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo ang Allah nagsabi, lilitaw. Ano yung lilitaw dito? Maaring walang ulan. Maaring maputol ang inyong mga grocery, ang inyong mga pagkain, ang mga tubigan, ang trabaho. Lahat magsasara. Kahit may pagkain pero wala kang magawa, nagsara. Dahar al-fasadu fil bar. Ganun din, magsisilabasan ngayon ang sakit na hindi nakikita ng ordinaryong mata at hindi alam ng doktor ang gamot. Anong posisyon? Presidente ka? Senador ka? Congressman ka? Hindi nila kayang gamutin. Hindi kaya ng pera ngayon yung sakit na to. Nasaan ang mga tangkidigira? Nasaan ang mga helicopter? Nasaan ang mga malalakas na mga sandata? May magawa ba? Walang magawa. Bakit? Kasi hindi ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala dito ay magtago tayo, kundi ang gusto ng Allah para sa atin ay magbalik loob sa Kanya. Kaya sabi niya, ظهر الفساد في البر, lilitaw ang sakuna, ang kalamidad, kagaya ng sakit na ito na coronavirus sa kalupaan. Wal bahar, at sa karagatan, tsunami, mawawalan tayo ng mga pagkain sa karagatan, magla-lockdown. Yudhikahum ba'dal ladhi amilu, upang iparamdam at iparanas sa kanila ang resulta ng kanilang mga maling ginawa. Ng ilan sa kanila, hindi lahat. Hindi naman tayo lahat gumawa ng kasalanan, pero ang ilan sa atin ang gumawa, kaya damay tayo. Yudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Baka sakali, sabi ng Allah, magbalik loob sila sa Kanya. Kasi masyado na tayong nakalimot eh. Masyado ka ng mayaman, masyado ng maganda ang trabaho mo, malaki ang sahod mo, pero nakalimot ka na sa taas. Nakalimot na tayo sa taas. Kaya ngayon, lahat nanalangin. Lahat nakaalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat nakaalala sa kanyang Diyos. Nakaalala sa kaisahan ng Diyos. Yun ngang nalulunod sa karagatan na hindi Muslim, sumasamba maliban sa Allah. Kapag siya ay nakaalala sa Allah, kahit na siya ay musyrik, hindi Muslim, ililigtas pa rin siya ng Allah pag nakaalala. Ililigtas siya ng Allah sa oras na yon. So tayo pa kayo mga mananampalataya, ang hindi makakaalala sa tunay na nag-iisang Diyos, kaya matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan na nagawa ng iba at dami tayo. Bakit? Kasi pinabayaan natin yung mga kasalanan, wala tayong pakialam. Minsan kamag-anak mo gumagawa ng kasalanan, hindi man lang makarinig sa iyo ng payo. Wala man lang payo na maririnig sa iyo. Kapag kalantaran at walang payo sa atin, damay tayo lahat. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَصَابَكُم بِمُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Walang pagsubok na darating sa atin, maliban ito ay kagagawan natin. Kagagawan natin. Hindi naman darating ang ganitong uri ng sakit kung hindi naman natin kagagawan yan eh. Pero magpapatawad pa rin ng Allah sa marami. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Hindi naman magpaparusa ang Allah kung humihingi sila ng kapatawaran. Pag wala ng patawad na mangyayari sa lugar, hindi sila hihingi at hindi makakaalala sa Allah, hindi tatanggalin ng Allah ang coronavirus. Kailan ba tayo magbabalik loob? Pag namatay na lahat? Ang susi niyan at ang gamot niyan ay pagbabalik loob. Hindi nila kayang i-discover o gawin ang gamot niyan, mga kapatid, mga kabayan. La'allahum yarji'un. Ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pagbabalik loob sa Kanya. Pag nagbalik loob tayo, tatanggalin ng Allah ang sakit na ito. Kaya bilang mananampalataya, huwag kang sumabay sa kanila na mga hindi mananampalataya. Na magrereklamo ka, bakit nagsara, bakit ganito, bakit walang pagkain? Nako, huwag ganon. Ajaban li amril mu'min. Tunay na nakakamangha ang isang mananampalataya. Inna amrahu kullahu khair. Lahat ng nangyayari sa buhay niya puro maganda. Pag may coronavirus, fa in asabahu darra asabar fakana khairan lahu. Pag may coronavirus, magtitiis. Sarado ang grocery, magtitiis. Walang trabaho, magtitiis. Fakana khairan lahu. Mas mainam sa kanya yun.
Wa in asabahu sarra'a syakar, pag may dumating sa kanyang biyaya, nagpapasalamat. Fakana khairan lahu wa la yakunu dhalika illa limu'min. Yung nagtitiis kapag may pagsubok at nagpapasalamat kapag may biyaya, hindi nangyayari ito maliban sa isang mananampalataya. Pag tumama sa kanya ang sakit na ito, huwag sana pahintulutan ng Allah. Tinamaan siya ng coronavirus, magtitiis siya. Alam niya kasi na ang taong tinamaan, nahawaan ng coronavirus, ang gantimpala niya ay katumbas ng syahid. Katumbas ng syahid na napakalaki ang gantimpala. Subhanallah. Kaya sa isang mananampalataya dapat palagi magtitiis. Kaya dapat tayong matakot kapag may coronavirus. Yung pagsasara ng mga masjid, mga kapatid, hindi nangangahulugan na takot tayo sa coronavirus. Hindi nangangahulugan na takot tayo sa coronavirus. Pero ito ay ang sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kapag tayo ay natatakot na baka mahawaan, so para sa kabutihan ng marami, para hindi na kumalat ang coronavirus, so dito ay pinahintulutan tayo na magsala sa ating mga bahay. Hindi dahil takot tayo sa coronavirus, kundi yan ay ginawa na po ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa panahon niya, na hindi lang itong sakit na ito na nakakamatay. Sa panahon niya, ulan, hangin, madulas na daan. Sinabihan niya yung mga sahaba na sa bahay na kayo magsala. Hindi dahil takot sila sa hangin, hindi dahil takot sila sa ulan, hindi dahil takot silang madapa sa madulas na daan, kundi ang Islam napakagaan. Napakagaan ng Islam. Hindi lang tayo makapagsala dahil sa masjid lang, hindi. Kahit na sa bahay ka magsala, ang gantimpala mo ay kagaya pa rin ng sala sa masjid kasi mayroon kang permiso na pinahintulutan ng Islam. At balikan natin, mga kapatid, mga kababayan, itong coronavirus na ito na dumating sa bansa, sa buong mundo, halos buong mundo tinamaan. Isa lamang ito sa pagsubok ng Allah sa ating mga mananampalataya at parusa sa kanilang mga hindi mananampalataya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adabun alim." Mag-ingat sila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, silang mga sumasalungat at hindi sumusunod sa kautusan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, an tusibahum fitna, bibigyan sila ng Allah ng pagsubok, aw adabun alim, upapadalhan sila ng Allah ng matinding parusa. Kaya mga kapatid, mga kababayan, magbalik loob tayo sa nag-iisang Diyos. Sino pa ba ang makapaggagamot dito? Itong sakit na ito na nakakahawa, na hindi kayang alamin ng mga scientist. Hindi ba't yung coronavirus na ito matagal ng sakit yan? Ano yung mga nauna dyan? SARS. May mga Ebola, MERS. Di ba't may mga naunang sakit noon pa 100 years na nakaraan? Bakit hindi pa rin nila na-discover ang gamot nito? Kasi wala naman talagang gamot yan. Walang gamot yan, mga kapatid, mga kababayan. Ang gamot niyan ay pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, la'allahum yarji'un. May gamot bang tsunami? Kaya bang alamin ng mga scientists kailan magkaka-tsunami? Kaya ba nilang gamutin isang pasok lang ng dagat, patay lahat? Hindi nila kayang malaman. Kaya bang gamutin ng mga malalakas na building, gusali ang tsunami? Ang lindol, kaya ba nilang gamutin ang lindol na isang lindol na ilang 7 point o 8 point something? Patay lahat? Hindi nila kayang gamutin. Subhanallah. Ngayon, marami nakaalala sa kanilang Panginoon. Kaya ito ang hinahangad ng Allah subhanahu, ito ang hinihiling ng marami, ay ang magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala upang mapalayo tayo sa sakunang ito. Naway makaalala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa atin. Ang nakakalungkot kapag ang tao namatay sa ganitong uri ng sakit na hindi pa rin naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, nandun sa kabilang buhay ang pinakamatinding parusa kaysa sa parusa dito sa mundo. Aanhin mo ang magandang pamumuhay sa mundo. Hindi naman kaya ng pera yan . Kahit bayaran mo lahat ng doktor sa mundo at gamutin ka sa coronavirus, hindi ka nila magagamot. Kahit sino ang tatamaan ng sakit na ito at mahawaan, kaya ba ng pera yan? Kahit gaano pa kadami ang sasakyan mo, ang bahay mo, ang pera mo, hindi nagagamot to. Presidente, may magawa bang presidente ngayon? Walang magawa. Ano lang ang payo ng mga doktor ngayon? Anong payo ng mga dalubhasa? Anong payo ng mga scientist? Anong payo ng mga presidente sa buong mundo? Anong payo ng mga scholar natin? Sa bahay kayo manatili. Yun lang ang kaya nilang sabihin sa atin. Pero ang totoo niyan, magbalik loob tayo sa Kanya. Umalala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kapag tayo ay nakaalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, dito ay ilalayo na niya tayo sa ganitong uri ng sakuna. Sumamba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kasi walang lunas ito maliban sa pagbabalik loob sa Kanya. Naway humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya, sumamba tayo sa Kanyang kaisahan, huwag tayong sumamba sa mga imahe na wala namang may tutulong sa atin, at iwasan ang pagpapabaya. Pabayaan mo yung gumagawa ng kasalanan at hindi mo man lang papayuan, kasi pati tayong mga mananampalataya ay madadamay. Kaya ang may papayo ko mga kapatid, mga kababayan, sa ganitong sakit na ito na kung saan dapat tayong matakot, ay kailangan manatili ang pagtitiis. Magtiis tayo sa Allah magtiis tayo, naway gantimpalaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagtitiis na ito, kasi habang ikaw ay nagtitiis, itinataas ng Allah ang antas mo. Itinataas ng Allah ang antas mo. Kahit yung tinik lang kapatid na nakadikit sa katawan mo, tinik, may gantimpala ka. Napakalaki ng gantimpala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Katotohanan na gagantimpalaan ng Allah ang mga matiisin ng gantimpala na walang limitasyon. Walang hangganan ang kanilang gantimpala. Hindi sila makapagtiis, nagrereklamo, pero tayo mga mananampalataya nagtitiis ka kahit nasa bahay ka. Huwag ka magreklamo kung hindi ka nakapagsala sa masjid. Huwag ka magreklamo kung wala kang pera, wala kang pagkain. Sabar. Palaging panatilihin ng sabar. Pagtitiis, gagantimpalaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun talaga. Mas marami na kasi ang kasalanan, kaya damay tayo. So inshallah mga kapatid, mga kababayan, yung mga kababayan naming mga hindi pa Muslim, naway magbalik loob tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambahin natin siya, ang siyang lumikha sa lahat ng nilalang, siyang nagmamay-ari ng sakit na coronavirus. Sa Kanya natin hilingin ng gamot sa pamagitan ng pagbabalik loob sa Kanya. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.